I was clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within. But with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My holy Father has made me his own. So I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. And someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we still trust him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing, and he loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man
Such a circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. I've been to a lot of places, I have seen a lot of things. My eyes have viewed the beauty of so many wondrous scenes. From the flowers in the springtime, in a valley deep and wide, from the majesty of mountains, by the ocean's swelling tide. But these things soon fade away, they seem to grow so small, when I compare them to the greatest miracle of all. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of a life, when a sinner falls down on his knees and gives his heart to Christ. Nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings, and to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. I have seen the dying, hopeless soul find joy and peace and love. I have seen them pass from death to life by the power of Jesus' blood. From the wealthy born with riches to the poorest homeless man, from the older folks to the youngest child, receive salvation's plan. There are many things I'd like to see before this journey ends, but it can't compare to what I see when a soul is born again. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of a life, when a sinner falls down on his knees and gives his heart to Christ. Nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings, and to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. Master, carest thou not that we perish? Can't you see that we're about to die? This boat we're on is surely going under. Save us now, his disciples cried. So Jesus rose to stand against the tempest, knowing his disciples had no faith. Just to prove that he was still the master, he spoke and the wind and seas obeyed. But he'd still been God even if he never calmed a storm on the raging sea. He'd still been God even if he never caused a blinded eye to see. He'd still been God even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, then Jesus would have still been God. Mary was his loving earthly mother. She understood the purpose of her son.
ever since the angel come and told her this child is the blessed Son of God. So when she'd see the people gathered round him, watching for a miracle to prove that he would be their one and great Messiah, she just smiled, 'cause she already knew that he's still been God, even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God, even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God, even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. 'Cause even if he never come and done a single miracle, then Jesus would have still been God. He's still been God. He's still been God. 'Cause even if he never come and done a single miracle, then Jesus would have still been God. He's still been God, even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God, even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God, even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. 'Cause even if he never come and done a single miracle, then Jesus would have still been God. Even if he never come and done a single miracle, then Jesus would have still been God. Well, my mama read a story from the Bible long ago about Shadrach, Meshach, and old Abednego. How the wicked king commanded they be thrown into the flame because they would not bow and then deny their father's name. Mama said the king stood high upon a balcony so tall. When he looked in, he was shocked by all the things he saw. 'Cause he thought that he would find them lying dead upon the ground. But instead of 3, he counted 4 up walking all around. Then I said, Mama, wait a minute, there's one thing that I must know. If 3 went in and 3 came out, then where'd that 4th man go? And I never will forget it, Mama danced across the floor. These are the words I heard her say while shouting through the door. She said he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. I said he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. While here below, it's good to know he's still in the fire. Well, now, my friend, you may be destined to face life's hottest flame, but I'm glad that I can tell you through the power of his name, not one flame of fire will touch you. You'll come through it and you'll tell, yesterday, today, forever, God is still alive and well. I said he's still in the fire and he's walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name. And he can still deliver by his almighty power. While here below, it's good to know he's still in the fire. While here below, it's good to know he's still in the fire. What Jesus has done for me. He saved my soul and the pardon was free. With sin in my life, he said, come unto me. Look what Jesus has done for me. Look what Jesus has done for me. With sin in her life, she came washing his feet. Without understanding, the Pharisees said if he is truly who he claims to be,
He'd know who she was, in her heart he would see. But Jesus said, Simon, I say unto thee, her sins are forgiven, 'cause she came to me. She left there rejoicing, 'cause he met her need. She said, see what Jesus has done for me. Look what Jesus has done for me. He saved my soul and the pardon was free. With sin in my life he said, come unto me. Look what Jesus has done for me. Look what Jesus has done for me. My days without Jesus were dusty and dry. The rest of my life was the darkest of night. But mercy and grace for the asking was free. Through his sacrifice he has done this for me. Look what Jesus has done for me. He saved my soul and the pardon was free. With sin in my life he said, come unto me. Look what Jesus has done for me. Look what Jesus has done for me. With sin in my life he said, come unto me. Look what Jesus has done for me. Look what Jesus has done for me. There's a battle that's raging between right and wrong that every believer must fight. But our weapons aren't carnal, for we march to a song, and praise sends our foes into flight. So we lift up the melody in one accord, and sing to the nations the song of the Lord. We sing, all hail the power of Jesus' name. To God be the glory, oh worship the King. Amazing grace, how sweet the sound. And Lord, plant my feet on higher ground. Faith is our shield and his word is our sword, but the victory is won by the song of the Lord. Times of refreshing and healing are found in the presence of Christ our King. When we enter his gates and our worship abounds, he inhabits the praises we bring. So we lift up the melody in one accord, and sing to the nations the song of the Lord. We sing, all hail the power of Jesus' name. To God be the glory, oh worship the King. Amazing grace, how sweet the sound. And Lord, plant my feet on higher ground. Faith is our shield and his word is our sword, but the victory is won by the song of the Lord. Oh, hail the power of Jesus' name. To God be the glory, oh worship the King. Amazing grace, how sweet the sound. And Lord, plant my feet on higher ground. Faith is our shield and his word is our sword, but the victory is won by the song of the Lord. Song of the Lord. Song of the Lord. In the dark of the midnight have I walked in my face, while the storms howled above me. There was no hiding place. It's the crash of the thunder, precious Lord,
the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispers, says there's no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope in the by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Some of these days I'm going home, where no sorrows ever come. We'll soon be done with troubles and trials, safe from heartache, pain and care. We shall all that glory share. There I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. We'll soon be done with troubles and trials, in that home, yes, in that home on the other side. Gonna shake glad hands with the elders, then I'm gonna tell my kindred good morning. I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. I shall behold his blessed face, I shall feel his matchless grace. We'll soon be done with troubles and trials. Oh, what peace and joy sublime in that home of love divine. There I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. We'll soon be done with troubles and trials, in that home, yes, in that home on the other side. Gonna shake glad hands with the elders, then I'm gonna tell my kindred good morning. I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. We'll soon be done with troubles and trials, in that home, yes, in that home on the other side. There I'm gonna shake glad hands with the elders, gonna tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. Yes, I'm gonna shake glad hands with the elders, gonna tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down beside of my Jesus. Lord, I'm gonna sit down beside of my Jesus, gonna sit down and rest a little while. We'll soon be done with troubles and trials, in that home, yes, in that home on the other side. There I'm gonna shake glad hands with the elders, gonna tell
tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside of my Jesus. Gonna sit down and rest a little while. Yes, I'm gonna shake glad hands with the elders. Gonna tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside of my Jesus. Gonna sit down beside of my Jesus. Lord, I'm gonna sit down beside of my Jesus. Gonna sit down and rest a little while. Once I was clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within. But with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, praise God. I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me his own. So I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. And someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, praise God. I'm a child of the King, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, praise God. I'm a child of the King. Amen. Good morning po sa ating lahat. At I hope na tayo po ay handang-handa na sa ating family devotion. It's February. This is the first day of February. Kaya napakalaga yung ating pag-uusapan. Kaya gising-gising na po tayo. At binabati ko yung mga early birds po natin dito sa Facebook Live. Wala pa sa Google. Gininaw na sila. Okay, dito sa Facebook Live, dito si good morning po kay Ma'am Nilda. Of course, sa ating pastor. At kay Mr. G. Abad. Arong, magandang umaga po. Dito na rin si sila Ma'am Vicky. Sila Ma'am Flor, good morning po. Si Brad Juni. Sir Juni, good morning po dyan. Brad Digno, good morning. At kay Philip Pastrana, good morning po. Okay, so yan lang muna yung ating nasa Facebook Live. At I hope na tayo po ay handa ng makinig. At yung ating malapastor ay doon po sa village. At saka si sila Sir Tom ay doon natin sa Camp 7. Okay, at hindi ako nakapunta sa area. Dahil sabi nila matraffic. Hindi. Ang totoo na yan, nalit akong gumising din. Okay, anyway, ay tuloy-tuloy na tayo. Dahil meron tayong bagong pag-aaralan. Hindi na bago to eh. Dahil matagal nang pinag-uusapan to. Ay, good morning po. Nasa Google Meet na
yung ating kasama, si Brother Mark. Good morning po dyan. At tuloy-tuloy na yung ating talakayan about, sabi ng ating pastor ay, good morning pastor. Yan na rin yung ating mahal na pastor. Good morning sir. Okay, so pasa ko muna kay sa ating pastor, yung mikropono. Good morning po pastor. Sige, sa mga nandiyan na ay tayo ay may magandang topic kung pag-uusapan sa buwan na ito. Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa committed to love God. Yan ang pag-uusapan natin. It's all about love of God, loving God, and loving others. Yan ang pag-uusapan natin. Yan ang tema natin. So, sige, simulan muna ako na para mas maraming makapakinig. Tuloy-tuloy na tayo para mas marami tayong mapag-usapan. Dito sa village, nandito ako kila Sister Joyce. At wala pa yung mga ibang kapatiran dito. Siguro makakarating sila sa susunod na Sabado. Dito na yung mga yon. Maya-maya lang, nandiyan na siguro yung mga yan. Okay, so good morning po. Umpisan nga Ilan? po. Sige, simulan mo na. Okay, good morning po. Good morning, Ma'am Emilia. At sino pa yung nasa Google Meet na isa? Morning po. Morning. Si Dumark, saan ka banda? Brother Mark. Dito po ko sa sa pinatrabahoan nila Sir Juni po sa Ay, oo, sige. Tama. Sige. Ay, Brad. Sige. Dito na rin sila, Brother Rolly. Sila, sister, Sige. Tuloy na natin. Sige, simulan mo na, Brad Edgar. Okay, so unang-una ay magandang umaga po sa ating lahat. At napakaganda yung topic po natin, committed sa pagmamahal ng Panginoon. Okay, so dito sa chapter number 4, sa 1 John chapter number 4, meron ng napakagandang talata rito. Ito yung pinaka-source ng pagmamahalan po ng bawat isa. This is the source of love. Chapter 4 and verse number 8. Sabi rito, He that loveth not knoweth not God, for God is love. So napakaiksing talata, pero alam nyo na napakalaga pong talata. Na napakalaga pong maunawaan ng bawat isa. Kaya nga sabi dito sa verse number 7, Beloved, let us love one another, for love is God, love of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Lalong-lalo na pagkilala natin ang Diyos po natin, ay napakalaga pong mahalin natin. At napakaganda na meron tayong commitment, lalong-lalo na sa pagmamahalan sa bawat isa. Dahil dito nag-uumpisa yung pagmamahalan po natin. Napakalaga na tayo po ay committed din, lalong-lalo na sa pagmamahal sa Panginoon. Because sabi ng Biblia, He that loveth not knoweth not God. So saan ang source ng pagmamahalan po natin? Wala nang iba kundi galing sa Panginoon. Kaya once na ito ay ikinomit natin, lalong-lalo na sa ating Panginoon, ay gagawin po natin. At meron akong na-research patungkol sa pagmamahalan dahil meron 3 bagay kasi o different types of love sa Biblia na pwede nating makunan ng idea patungkol sa pagmamahal. Yung una ay yung tinatawag nating agape love. This is often considered the highest form of love. Kung pag-aralan niyo yung Biblia, ito ay the highest form of love. Characterized by selflessness, sacrifice, and unconditional care. English yun, pero tayong mga Pilipino, nauunawaan natin to Sabi dito, characterized by selflessness, sacrifice, and unconditional care.
So ito, it's the kind of love, or it's the kind of love God has formed humanity in that Christians are called to emulate. So ito yung napakagandang kunin po natin na pagmamahal. Meron din tinatawag na philia. This refers to brotherly love or friendship, a deep affection and bond between people. So ano naman yung philia? Sabi rito, this is a brotherly love or a friendship. So makita natin ay merong pagkakaiba sa agape love. Okay, so yung isa naman, sabi rito, eros. This is a romantic or passionate love, often associated with marriage. Okay, so ito yung mga tatlong bagay na o tatlong uri, different types of love in the Bible. Pero napakagandang makuha natin itong tatlong ito. Dahil unang-una, ito ay napakagandang karakter ng isang totoong nagmamahal sa Panginoon. Dahil sabi ng Biblia pag hindi mo alam ang pagmamahal, sabi ng Biblia, hindi mo kilala kung sino yung Diyos po natin. Dahil yung Diyos mismo ay siya yung nag-initiate, siya nag-utos, at siya rin yung nagturo, yung tinatawag nating agape love, yung philia, at maging yung eros love. Na ito yung kailangan po natin, lalong-lalo na sa ating pamilya. Dahil pag walang pagmamahal sa pamilya, ay wala tayong aasahan na mahalin mo yung kapwa. Dahil yan ang isang utos ng Panginoon na tayo po ay magmamahalan sa bawat isa. So, napakahalaga po. Kung babasahin niyo itong chapter nito, chapter number 4, maliban sa kung tawagin natin yung 1 Corinthians chapter 13, the love chapter, ay maging ito ay, kung chapter number 4, babasahin nyo, ay ito yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakahalaga na ito yung maunawaan natin na once na tayo po ay meron tayong tinatawag dito na sacrifice or selflessness love or sacrifice love or unconditional care. Dahil minsan naghahanap tayo ng kapalit sa ating pagmamahal. Di ba? Kadalasan yan yung nakikita natin. At minsan nawawala rin na yung tinatawag nating brotherly love or yung friendship sa bawat isa. Na kung saan ay meron tayong tinatawag na deep affection and bond between people. May i-apply natin sa ating mga disciple yan. Pag wala kang maayos na pakikisama o kaya wala kang friendship sa iyong dinidisciple, ay hindi tayo makapag-disciple ng maayos. So napakalaga po itong mga tatlong bagay na ito or 3 types of love in the Bible. At lalo-lalo na sa ating marriage, sa mga mag-aasawa o sa mga mag-asawa. Alam niyo ba, pag wala tayong tinatawag na romantic or passionate love, ay hindi magiging masaya yung ating pagmamahalan bilang isang mag-asawa. Wala akong asawa sabi nila yung iba. Di mag-asawa ka, di ba? Ganun lang naman kasi. Mag-asawa, wala akong partner iniwan ako ng partner. Maghanap ka ng iba, hindi. Panalangin mo na babalik siya. Pero anyway, ay napakalaga po yung binanggit dito. Pero kung pag-aaralan niyo yung Biblia, sabi dito, in verse number 9, it was manifested the love of God toward us because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Okay, sino yung isang ipinakita ng Diyos na isang example ng pagmamahal? That is the Son of God. Ano yung nagsugo? Yung Diyos Ama, sinugo na yung kanyang bubugtong anak dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yung Diyos Anak naman, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal toward us. Sabi nga ng Biblia in Romans 5:8, while we were, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That is the love of God. So makita natin ay andoon yung napakagandang halimbawa ng ipinakita ng Diyos na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi lang ikinumit yung Diyos yung kanilang pagmamahal sa atin. But He gave His only begotten Son, sabi ng Biblia. Kaya nga sabi dito, verse number 10, herein
is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. So makita natin, ang tindi kung pag-aralan natin talaga yung Biblia, ay hindi natin masukat yung kanilang commitment, yung kanilang covenant, at maging yung kanilang totoong pagmamahal sa atin. Okay? Kaya nga sabi rito in verse 11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. So andoon yung ikinocommand ng Diyos sa bawat isa atin na magmahalan. Hindi tayo nung tawag doon, mag-awayan sa bawat isa. But God commanded us to love one another. Kaya nga hindi nababagay sa isang Kristiyano yung merong kang sama ng loob sa bawat isa. Hindi mo iniimikan yung isa, hindi mo pinapansin yung isa. Where is the love? Saan na yung pagmamahal doon, di ba? Na binabanggit o tinuturo ng Diyos. Kaya napakalaga po itong bagay-bagay na ating tatalakayan. Okay, so so much for me at ako naniniwala marami pang masasabi yung ating mahal na pastor at maging yung nasa Google Meet na kasama po natin. Good morning po, Pastor. Amen, amen. Tama yun. Alam nyo, napakaganda, napakalaga itong pinag-uusapan natin na tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Bago natin pag-usapan yung pagmamahal natin sa iba, ay pinakamaganda muna yung pagmamahal ng Diyos ang ating maunawaan. Kasi paano natin mamahalin ng iba kung hindi natin muna maunawaan yung pag-ibig ng Diyos? Kasi yun ang pinaka-foundation ng lahat. Kaya makita nyo, sabi ng Biblia, ang pinakadakilang kautusan ng Diyos ay una, mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan. At mahalin natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal ng ating mga sarili. That's the greatest commandment. At ang sabi ng Biblia, on these two commandments, hang all the law. So, doon muna tayo mag-uusap-usap tungkol sa ano ba talaga yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang maganda maunawaan natin. Na kung ating uunawain, lahat tayo ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi mapagmahal, wala lahat tayo dito. Wala lahat tayo. Maganda itong pinag-uusapan natin. In fact, hindi ito matatapos sa isang buwan lamang. Kailangan talaga ito ay mapag-usapan natin na maigi. Si Dumark, yan, mga ilan yung kasama mo dyan na Dumark, pakiikot mo yung camera mo para makita mo. Makita natin. Sir, kasama ko po yung dalawang tatay po dito, sir. Si Yan, nasaan yung mga iba? Tulog pa. Michael at si Roger po. Gandang umaga sa inyo, mga kapwa tatay. Umaga pa. Yan. Pastor. Yan, alright. So, hindi naman siguro pang istorbo ito, di ba? Kasi maganda itong pag-uusapan natin. Unahin muna natin ang Panginoon. Sige. Pakinggan natin si Brother Dumark. Good morning po sa ating lahat. Tayo po, ganda po yung pinag-usapan natin. Paano tayo inabot ng Diyos sa lupang ito. Ang buhay natin ay talagang punong-puno ng hindi magaganda. Pero salamat sa Panginoon ay inabot niya tayo. Nasa sila? Basahin ko po dito sa simpleng verse lang po. Laging paulit-ulit nating naririnig at memorize na po ito. At napaganda na makita natin dito paano tayo inabot ng Diyos. Sabi sa John 3:16, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan, napakaganda yung sinabi ng Panginoong Hesus
Kristo sa ah, pagkataon na ito, na ang Diyos ay inabot niya tayo kahit tayo ay makasalanan. Kaya makita natin dito kung ang Diyos ay nag-commit, no? Nag-commit siya sa atin. Ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. So makita natin dito, because of love ay makagawa ka ng decision, makagawa ka ng uh, commitment sa Panginoon kung meron Amen. kang Amen. pagmamahal sa Kanya. Parang tayo din na tinilang natin, magsisimula tayo sa Panginoon, ay kung hindi committed ang Panginoon sa atin, ay hindi tayo maabot ng kaligtasan. Tama. No, hindi tayo Amen. maabot regalo ng Diyos sa atin kung walang commitment ang Diyos sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya napaganda kung pinag-usapan natin. It's all about committed. No? Kasi una dito, ang nakita ko rin dito sa verse na ito, at maraming pwede pang i-explain dito. Ay ang nakita ko dito is Diyos nga mismo ay nag-commit na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya doon pa lang makikita natin kung yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Bible, walang matuwid sa atin, wala ni isa. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat Amen. tayo ng impyerno. Pero salamat sa Panginoon na minahal tayo ng Diyos. Kaya talaga ang pangunahin sa buhay natin ay yung pag-ibig. No? Yung pag-ibig, yung pagmamahal na mula sa Diyos. Kasi parang ano din pag sa pag-aasawa ay kailangan committed kayong dalawa sa pagdating sa pag-asawa. Kasi pag walang commitment ang dalawa ay mag-asawa ay hindi masayang pamilya. Kaya maraming magulong pamilya ngayon kasi hindi sila committed. Ano lang sila, ginawa lang nila pangkasiyahan, katuwaan lamang. Pero hindi ganon ang sa Panginoon. Ibinigay niya talaga ang kanyang bugtong na anak para tayo'y maabot. Hindi tayo mapahamak sa impyerno. Kaya nakita ko dito sa ating pag-usapan na ito, bawat isa sa atin ay makita natin kung gaano committed ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi niya tayo pababayaan hanggang doon sa apoy ng impyerno. Inabot tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son, yung Son dito, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amen. Kita natin yung S dyan is capitalized yan, capital letter. So, si Jesus Christ ang tinutukoy dito. He that believeth on the Son hath everlasting life. Anong meron sa atin pag meron tayong Kristo? Buhay na walang hanggan. Pero ang opposite naman niya, and he that believeth not the Son shall not see life. Hindi mo makikita ang totoong buhay, masayang buhay na paglilingkod sa Diyos. Anong makikita mo sa pamumuhay mo kung wala kang Diyos, wala kang pag-ibig sa Diyos? Wrath of God abideth on him. No? Yung galit ng Diyos ang mapapasa iyo. Kaya talaga sa biyaya ng Panginoon na inabot tayo ng Panginoon through His love. Ganon ka-committed ang Diyos sa atin. Hindi makakagawa ng desisyon ang Diyos sa atin kung wala siyang pinakapundasyon, kung wala siyang pag-ibig sa atin. Amen. Yun ang makita natin na kahit itong mundo na ito, sabi ko nga kahapon habang nagtuturo ko sa mga bata, napakaganda ang creation ng Diyos. Pero sino ang sumira? Kasalanan. Kaya talaga tayo mamumuhay patuloy sa kasalanan, patuloy din
tayo din po ay napapalayo sa Diyos. Kaya ang gagawin natin ngayon, dahil ang tao ay napapalayo sa Diyos, kailangan natin magsalita ng Diyos. No? Kailangan nating mag-commit na tanggapin yung regalo na ibinigay sa atin. So napakasimple na lang gagawin natin. Tanggapin na lang natin yung regalo ng Diyos. Pero hindi madali yon. Sabi ko nga, ang daming nagmamahal sa Diyos, pero wala silang ginagawa. No? Madali lang sabihin na mahal ko ang Panginoon. Madaling sabihin na sasali ako sa ministry, sa choir. Pero gaano ka ka-committed doon? Gaano ka ka-consistent doon na gagawin mo yun? Kaya sabi ko, nasa puso talaga, kung gaano mo kamahal ang Diyos, yun ang magiging resulta sa ginagawa mo. Makikita sa ginagawa mo. Hindi lang sa sinasabi mo, kundi makikita sa ginagawa mo. Kaya makikita natin yung kung totoo talaga tayong committed, kung may ginagawa talaga tayo sa Panginoon. Amen. Kung wala tayong ginagawa, hanggang salita lang tayo, ay nagsisinungaling tayo. Nagsisinungaling tayo sa Diyos. Kaya I hope sa kunting po na yan, ay mensahe ay I hope meron tayong natutunan. Kaya salamat sa Panginoon. So yun lang po muna ngayon, sir. Amen, amen. Alright, napakaganda yung mga narinig natin. Kaya sabi ko sa inyo, totoo yun. The very foundation of our relationship to God is all about love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo rin ay matutunan din natin na ibigin ng Diyos kasi anumang relationship na hindi ito founded ng pag-ibig ay babagsak na relationship din. Katulad yan, may relasyon na tayo sa Panginoon. So, anong pinakamagandang pundasyon natin sa ating pag-ibig sa Diyos? Ito yung pag-ibig ng Diyos. At any relationship that is not motivated by love of God is a nonsense na relationship. At anumang relationship na walang commitment is a dead relationship. So wala ring kwenta yan. Totoo yun. Tingnan mo yung pag-ibig ng mag-asawa. Pagka hindi yung committed sa bawat isa at ang pundasyon ng kanilang commitment ay pagmamahal, isang araw mag-iwalay yan. Isang araw magsasapakan yan. Mag-aaway yan. O magsasagutan yan. Kaya makita nyo marami mag-asawa, nagsasagutan. Di ba? Nag-aaway. Nag-aaway, nagsasagutan, nagsasampalan, di ba? Nagkakasipaan, nagkakasakitan. Ayun. Nag-aaway na. Samantalang nung nagliligawan yan ay puro pag-ibig ang nasa bibig niyan. Di ba? Nagliligawan kayo. Siguro naman naalala nyo nung kayong mga mothers ay nililigawan nyo yung asawa nyo. Tama? Ay, baliktad pala. Baliktad pala. Ha? Sila pala nanligaw. Si Brother Rolly, Sister Vivian na nanligaw. Kasi wala dito eh. Malakas sa loob niya eh. Mga babae na ngayon. Ayun, nung panahon nyo, Lalaki lang ginagawa. panahon natin, Baliktad na babae. wala na ngayon. Ngayon baliktad na eh. Mga babae na nanliligaw ngayon eh. Pupunta ng bahay. Totoo yun. Kaya wala na. Bumaliktad na mundo. Pero nung panahon nila Sister Gina, ay mga sila Brother Serto, hahabol-habol. Kaya lang, pag Sister Gina naman humabol, itak naman yung dala niya. Delikado tayo. Hindi naman pastor nito ginawa. Hindi naman daw ginawa. Amen. Totoo yun. Totoo yun. Alam niyo, pinakamaganda na pundasyon sa anumang relasyon ay pag-ibig. At ang relasyon
ay pinakamaganda, committed sa bawat isa. Oo, yan ang pinakamaganda diyan. Kaya nga maganda sa atin, tayong mga anak ng Diyos meron tayong batayan sa ano natin. Meron tayong batayan sa ating pagmamahal. Oo. Pakinggan natin si Brad Tom. Si Brad Tom ay nasa Camp 17 siya. Oo, doon siya uli. Ayan. Sir, good morning. Good morning po. Wala po si Sir Tom po. Ay, wala si Brad Tom. Opo. Hindi kayo na-rapture yun. Oo. Nawala siya. Sabi niya kagabi, nag-usap kami, pupunta dyan sa inyo. Baka bumalik sa Felix yun. Di bale, dito tayo sa ano, sa... Wala daw po tulog, Pastor. Wala daw pong tulog. Walang tulog. Nag-message po kanina, mga bago po mag-alas 3. Baka hindi makatulog kasi nag-iwalay kami kagabi. Cheese na yata Oo, di bale. Oo, baka hindi siya pinatulog. Okay, dito tayo sa may ano, sa may Romans chapter 13 verse number 10. Ito maganda to. Alam niyo, ito yung mga isa sa mga gustong-gusto kong definition ng love. Ganda nito, simple lang ito. Pero sa linggo, yan ang preaching ko maghapon. Tungkol sa pagmamahal. Committed to love God. Okay, nandiyan na kayo? Okay, maganda to Sabi dito, I love worketh no ill to his neighbor. Ganda. Therefore, love is the fulfilling of the law. Yun. Sa Tagalog ay ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Yun. Ganda nito. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Yun. Alam nyo, pag nasunod natin yan, ay natupad na yung lahat ng kautusan. Ang dami mga kautusan ng Diyos, hindi lang naman 10. Hindi lang naman 10. Pero pag natupad mo itong isa, na sinasabi ng Biblia na dakilang kautusan, yung mahalin natin ang Diyos, ng buong puso, buong isip, buong kalakasan, buong kaluluwa, ay mahalin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal ng ating sarili. Ang sabi ng Biblia, natupad mo yung buong kautusan ng Diyos. So, ganyan kabisa, ganyan ka makapangyarihan yung sinasabi na love. And that love, mula sa verse na yan, ay yan yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos yan. Because the love of God is the highest expression of God and His relation to mankind. So it must be the highest expression of man's relation to his Maker and to his fellow men. Kung ito ay siyang pinakamataas na pagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga nilalang, na hindi naman tayo basta nilalang ng Diyos o nilikha ng Diyos, kundi nilikha tayo ng Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan. Ulit, ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ito nakakasama. Hindi ito nakakasakit. Because the love of God comes from the love of God. Love comes from the love of God. Tandaan niyo yan. And the love of God is that part of His nature. Nature talaga ng Diyos yung
tinutukoy, tinatawag na love. Sabi nga ng Biblia, God is love. Ano yung love? Hindi ito nakakasakit. Hindi ito nakakasama. O, isipin nyo yan, ha? Yan yung pag-ibig. Para hindi nyo makalimutan. Sabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 13. Sa linggo, pag-aaralan natin yan. Ang pag-ibig ay mahabang pasensya. Tama? O, ang pag-ibig ay hindi nagdudulot ng ikakasama ng kahit sino. O, di ba? Hindi ito nag-uugat ng pag-aaway-away. O, kaya nga pag may nag-aaway-away sa loob man ng tahanan, magkakapatiran, yan yung pagkakataon na walang presensya ng pag-ibig. Di ba? O, di ba? Pagka nagkasagutan kayo, o, mag-ama, mag-iina, magpapamilya, magkakapatiran, o, minsan nagkakasagutan. Bakit? Dahil sa lupa. Lupang hiniran. Di ba? Minsan, 1 metro lang. Nag-aaway. Kasi kaya nga, pinakamaganda, kasi, kung nasan yung muhon mo, iyan ka na. Di ba? Huwag mo nang i-move. Huwag mo nang kung ano-ano. Kasi, tignan nyo sa Bible. Nasa Bible ba yung landmark na tinatawag? Muhon. Nasa Bible yun. Oo. Nasa Bible lahat yan. Parang sa atin din, mga Kristiyano. Ano yung landmark natin? The Bible. Ito yung limit natin, the Word of God. Pag lumagpas ka dyan, sigurado yan, mapapahamak ka. Kaya nga, pag lumagpas tayo sa pag-ibig ng Diyos, eto halimbawa, eto yung love. Ayan. Nandito yung love. Ito yung love. Ayan. Lumagpas ka dito, away na yan. Di ba? Gulo na. Di ba? Diyan nag-uugat ang gulo. Pero mag-stay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Walang gulo, walang away. Di ba? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ang pag-ibig hindi nagdudulot ng masama. Ay, napakaganda ito mga kapatid, na usapin. Sana makinig kayo. Sana nagising yung iba. Yung iba hindi nagising eh. Ewan ko. Mas iniibig nila yung pagtulog. So, God is love. And love is the very nature of God. Nature ng Diyos yan. Which leads Him to express Himself. Ganda, di ba? Tignan nyo. Paano ipinapahayag, ini-express ng Diyos yung kanyang sarili? By love, by His own love. Dapat ganun din yung expression natin sa bawat magkakapatiran. Dapat ganun din yung expression natin sa loob ng ating pamilya. Tingnan mo, walang sigawan, walang matitigas ang ulo, walang mga pasaway, walang mga kampon ni Satanas, di ba? Sa loob ng bahay. Di ba? Walang mga evil spirit. Bakit? Bakit mayroong mga masasamang espiritu sa loob ng bahay? Kasi wala yung presensya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang si Michael, umiibig na rin daw ito eh. Ha? Ay, hindi. Hindi mo ba iniibig ang Diyos? Yun pala eh. Ikaw talaga, yun, iba kasi iniisip mo eh. Maling pag-ibig kasi iniisip mo eh. Ang pinag-uusapan natin eh, pag-ibig ng Diyos. God is love, which leads Him to express Himself in terms of endearment toward His creatures and actively to manifest that interest and affection in acts of loving care and self-sacrifice in behalf of the object of His love. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo to. Paano ipinapahayag
ipinapakilala ang Diyos yung kanyang sarili by His love. Hindi siya nagpapakilala dahil siya ay ah, ah, powerful. Hindi. Kaya hindi siya nagpakilala na hari ng mga hari. Nakilala na lamang siya na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon by His own love. Doon nagsimula eh. Tignan niyo yung pag-ibig ng Diyos. Yung sinasabi nga kanina ng Mark, bumaba ang anak ng Diyos, si Kristo, handa siyang ibigay yung kanyang buhay, handa niyang ibigay, madanak ang kanyang dugo sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya yon. Bakit? Anong pundasyon ng Diyos? Anong puhunan ng Diyos? Love. Just one word, love. Again, love is the expression of His personality, corresponding to His nature. God not merely loves, but is love. It is His very nature. Ano yan? Nature talaga ng Diyos yan. And He imparts this nature to be the spear. Yan yung katayuan, yan yung nakakasakop, nakakasaklaw, in which His children dwell. So dapat ganun din tayo mga anak niya. Kaya nga sabi niya, he that abideth in Him, or he that abideth in love, abideth in God. And God abideth in him. So that love is the highest expression of God and His relation to mankind. So it must be the highest expression of man's relation to his Maker and to his fellow. Yon. Kung ang Diyos, ganito siya magpakilala, magpahayag sa atin bilang mga creation ng Diyos. Lalo na tayo mga tao. Ang tinutukoy ko. Oo. Na nilikha ng Diyos. So, tingnan mo ganun siya magpakilala. Ganun siya mag-express sa atin. Ito yung pinakamataas na pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Para pag tayo naman magpahayag sa kapwa natin tao, ganun din dapat tayo magpakilala o magpahayag. Hindi yung magpakilala ka na siga ka. Hindi yun eh. Papakilala ka kasi marami kang pera. Papakilala ka kasi may position ka. Ang Diyos hindi. Kaya nga, tinanggal niya yung kanyang, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos nung siya nandito. Tumugon siya sa kanyang inako niya yung ating kasamaan, yung ating kasalanan. Paano niya inako? Kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Bakit ganun niya inako? Kasi ganun niya tayo kamahal. Isipin niyo yun I hope nauunawaan natin yung pinag-uusapan natin. Kaya makita nyo, minahal tayo ng Diyos. Pakinggan niyo ito na maigi. Nung tayo yung minahal ng Diyos, tanong, napasama ba tayo? Di ba? Kundi napaganda, napabuti ang buhay natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda yon. So, hindi tayo napasama, kundi napabuti, napaganda, naging maaliwalas yung buhay natin, naiayos yung ating puso, yung ating pag-ibig, na ilagay sa kaayusan. Kaya alam niyo, ito na ngayon, anong sabi niya? Love worketh no ill to his neighbor. Maliwanag ito. Ang pag-ibig, hindi ito nakakasama, nakakasira sa kapwa. Yun, maganda ito, di ba? Ngayon, sige nga, paano natin ngayon maipahayag yung pag-ibig natin? Pag-ibig ng Diyos. Ipapahayag natin ito sa kapwa natin, at pag naipahayag natin ito sa kapwa natin, ay hindi ito nakakasama.
O, di ba? O, kaya ngayon, palagay ko naman, itong usapin natin na ito, sa buwan ng Pebrero, o, sabi nga natin ay Valentine's Day. O, hindi naman tayo naniniwala sa Valentine's Day. Sapagkat naniniwala tayo na ang Kristiyano ay araw-araw ay araw ng pag-ibig. Diba? Nakikinig tayo? Sa mundo, ang araw ng pag-ibig ay February 14 lang. Paano naman yung February 15 na? O, di wala na. Hindi na araw ng pag-ibig yun. O, di ba? O, sila, pagka February 14, nagbibigayan ng bulaklak. O, sa kanilang mga kung sino-sino, pati kabit nila, binibigyan ng bulaklak. Sa bagay, kinabit mo yun eh. Oo. Ha? Tama, intindi, no? Alangan na isang beses lang, isang taon yung pag-ibig natin. Pero hindi ganon. Ang Bible hindi ganon. Tayo mga Kristiyano, tayo mga nagmamahal sa Panginoon, araw-araw ay araw ng pag-ibig. Amen. Ay, pambirang ganda na itong usapin natin na ito. Araw-araw dapat araw ng mga puso. Yun. Hindi araw ng mga nguso. Di ba? Dapat araw ng mga puso. Araw ng pag-ibig. Alam nyo, pwede ka rin humalik kasi na walang pag-ibig eh. Compliance lang, di ba? Anong tawag doon? Sa Biblia, halik ni Judas. Oo. Kaya Brother Uli, huwag kang halik lang parang halik ni Judas. Oo. Pangit yun. Mga tatay na nakikinig, huwag tayong humalik ng halik ni Judas, ha? Di ba? Tinan mo, di ba? Humalik si Judas sa Panginoon eh. Anong sabi ni Judas? Sino ba yan? Sino bang hulihin namin? Sabi ni Judas kung sino yung hahalikan ko. Yun yung huhulihin nyo. Ay, pambirang buhay naman to. Kaya dapat simula ngayon mga tatay, paghalikan nyo yung mga pinakamamahal yung mga asawa ninyo, ay huwag halik ni Judas. Oo. Ganun din yung mga misis, di ba, Brother Rolly? Pag gumalik din kayo, huwag halik ni Judasa. Kasi yan, babae, di ba? Kinakailangan halik na may pagmamahal. Oo. Halik na may pagmamahal. Huwag halik ni Judas. Delikado tayo. Oo. Ito si Julian, bagong Ano Julian? Nasaan si Ronald? Nandiyan ba? Si Ronald? Sweetheart mo? Nandiyan ba? Wala po. Ay, pambira. Kabago-bago mag-asawa, iniwan na. Nag-iiwanan na. Dapat hindi ganon. Hindi ganon. Nasaan ba yun? Sa Luwakan po. Luwakan. Luwakan. Kanila po. Ba't nasa kanila? Pumunta po kasi isang araw dun sa work nila. Tinignan po nila kasama niya po yung tatay niya. Kahit na sinong kasama niya, dapat mas magandang kasama niya, ikaw. Mamaya po nandito. Ay, pambira, dapat sumama siya nung narinig niya itong pinag-uusapan natin. Maganda ito. Pag kinuwento mo to, iba na to. Revised version na yon. Dapat ka mo, lalo na ngayon, dapat pauwiin mo siya. At saka dapat ang mag-asawa nagsasama lagi. So, I hope mga kapatid, napaka-exciting itong pinag-uusapan natin. Ay naku, napakaganda ito. Napakalawak ang saklaw nitong usapin natin na tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At dito natin matututunan din kung paano din natin ibigin yung kapwa natin. That's the expression of our love, which that love must be the love of God. Kasi anong kwenta ang pag-ibig natin kung hindi
Hindi pag-ibig ng Diyos ang siyang pundasyon. Oo. Tingnan nyo, ano ang pag-ibig ng Diyos? Hindi nakakasama. Ano pag-ibig ng Diyos? Hindi nakakasakit. Oh. Kung sinasaktan ka ng asawa mo, ebidensya 'yon na hindi ka niya mahal. Oo. Kasi marami pa naman ding maraming tawag doon, maraming namamala ako sa Brother Rudy. Maraming sa mag-asawa, ay nako. Maraming nagsasama na nagkukunwari. Oo. Pero pag ang pagsasama, pag-ibig ng Diyos ang pundasyon, sabi ng Biblia, walang pagkukunwari. Di ba? Nakalagay yun doon sa 1 Corinthians 13. Ang pag-ibig, hindi nagkukunwari. Ang pag-ibig ay walang hypocrisy. Walang kahipokrituan. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Nagkukunwari. Kaya simula ngayon, Brother Rolly, tanggalin na natin yung pagkukunwari natin. Kasama ako doon. Pero mauna ka, ha? Pero ganun din yung mga wives, di ba? Tama ka ba? Ganun din sa inyo. Sabi nyo, minsan sabi niya, hindi na ako galit, pero galit pa rin siya. Di ba? Sumisigaw naman. Hindi na ako galit. Di ba? Pero sumisigaw naman. Alam nyo, ang pag-ibig ay nakakaalis yan ng galit. Ang pag-ibig ay nakakaalis yan ng mga sama na loob. Ang pag-ibig ay nakakatanggal lahat yan ng masasamang espiritu. Evil spirit. Evil spirits. Kasi ang dami niyan At ang pag-ibig ay nakakagamot ng ating mga hinanakit. Amen? Ay, pambira. Wala nang gagamot yan. Hindi kayang gamutin yan ng mental hospital. Hindi kayang gamutin yan. So, I hope ngayong umaga ay meron tayong napakagandang usapin at patuloy na pag-uusapan. Sa linggo, yan ang pag-uusapan natin. Kasi masarap pag-usapan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda kasi sa totoo lang, tayo na yung bunga dati, kita mo naman yung buhay ni Brother Rolly. Di ba? Ako rin. Kayo rin, di ba? Di ba, mga mothers? Mga siga kayo noon, di ba? Ngayon, sino lang siga? Pag-ibig ng Diyos. Totoo lang, kahit sino naman Pag dinapuan tayo ng mga makamundong pag-uugali, wala na. Nagsasalita na tayo ng mga bagay na nakakasakit. Pero pagka ang ating puhunan araw-araw ay pag-ibig ng Diyos, ay araw-araw, araw ng mga puso. Amen. Yan. So simulan na natin ngayon. Huwag na nating hintayin yung February 14 para maging araw ng mga puso. Kaya mamayang gabi ay kasi ano ngayon? February 1 na. Ay magbigay na tayo ng bulaklak, brother. Magbigay na tayo ng bulaklak. Pero pwede bang mauna kayo mga nanay magbigay ng bulaklak? Ladies first, di ba? Oo. Kasi nung nagliligawan tayo na una Sunflower? Grabe naman kayo. Akala ko ba may pag-ibig yan? Tingnan nyo. Ang bulaklak na binibigay ninyong plano marapait. Di mapait na pag-ibig yan. Mas maganda yung kalabasa para maulam na natin. Inuulam na pag-ibig. Ayan. Sige. Pero totoo yun. Kaya, i-break natin yung tradisyon. February 14 ay araw ng mga puso. Tayo mga Baptist, tayo mga Kristiyano, araw-araw
Araw ng mga puso. Ayan. Okay, so tanggalin na natin yung sama na loob kahit isang buwan lang. Oo. Pagkatapos ng buwan, balik uli. Away-away uli. Wag na. Alright, so I hope may natutunan tayo. Sister Emilia. Ito si Sister Emilia. Ano masasabi mo sa magandang usapan natin? Good morning sa ating lahat. Sa akin naman ay siya yung perfect na example ng pagmamahal. Kasi hindi po siya nag-atubili na binigay yung bugtong niya na anak dahil sa Wow. pagmamahal niya sa atin. Yun lang po, Pastor. Yan, totoo yun. He is our perfect example. Hindi siya nag-alangan, hindi siya nang hinayang na ibigay yung kanyang bugtong na anak. Kaya dapat ganun din tayo. Hindi tayo manghihinayang na ibigay yung buong buhay natin na ibigay ng Diyos. Ikaw, Julian, ano dyan ba si Brad Guido? Si Brad Guido? Ayan ba? Ito mo? Dito. Ito. Pambira. Ano masasabi mo, Brad Guido, sa pinag-uusapan natin? Siguro. Ha? Katawa ka mo. Si Brother Lodi daw. Ha? Brad, ano masasabi mo sa pag-ibig na pinag-uusapan natin? Pag-ibig ng Diyos. Kakarating mo pag-ibig na. Ha? Kakarating daw ng pag-ibig niya, hindi na mag-iinom. Tama. Oh. Dapat wala nang inom-inom, ha? Si Sister Lani, nandiyan ba? Ay, yes sir. Ayun, pambira. Ano masasabi mo sa... Ikaw unang magbibigay ng bulaklak kay Brad Guido, ha? Ay, depende po sir. Ano? Bakit depende? Ang pag-ibig walang kondisyon nga eh. Ang pag-ibig ng Diyos is unconditional love. O, sabi nga ni Brother Pierre kanina. Oh, walang kondisyon. Kahit malang marapait na bulaklak yan, oh. Oh, sunflower ba? Bibigay ko po yung yung pag-ibig po totoo sa puso ko. Kahit walang Yun eh, pambira. Nakakaingit ka naman dyan, oh. Grabe naman yan. Oh. Simula ngayon ha, ay araw ng mga puso natin ha. Araw-araw ha. Oo. Araw-araw. Dalawa yung yung mother po na kasama ko dito. Ay, dalawa. Nasaan yung isa? Si, ano pangalan? Si Sister Tita po. Ay, si Tita. Oo. Mother ni Maria po. Ay, oo. Ikaw yung kinukwento kagabi ni Maria. Nasaan si Maria? Ay, ito. Ayan, si Maria. Oh. Amen. Oh, it's good. Oh, kaya, yon magandang yung usapan natin, di ba? Opo, magandang umaga. Maganda yung topic ngayon. Tungkol sa love. Totoo yun. Kahit walang February 14, kailangan magmahalan. Yun, oh. Sa uso-uso sa kamunduhan, February 14 lang yung araw ng mga puso. Pero tayo, na mga anak ng Diyos ay araw-araw. Ayan. So wala nang away-away, wala nang galit-galit. Wala nang giyera. Ha? Tama na yung giyera, tapos na yung World War II. Wag nang magsimula ng World War III. Ikaw, Julian, ano masasabi mo sa usapin natin? Julian, batang-batang iniwan. Ay, si mama po wala po. Daw puset mo na magsabi. Good morning po. Ang galing ma-share ko po dito sa about love po na napag-aralan po natin is yung napakaganda po yung sa family po na nandoon po yung pagmamahal po ng bawat isa po sa atin na Amen. opo na
na kung minsan ay nandyan po, hindi po maiwasan yung may alitan po yung mag-asawa, yung mga ganon, konting ay nagkakatampuhan. Pero ang ganda po yung ngayon po sir na sakto po na yun po yung topic dito is nandito po nga yung mag-asawa na ganon. Yun. At least nakarinig po sila ng about a word of God na patungkol po sa pag-ibig. At least baka na-realize po nila na ganun pala yung pag-ibig, yung na-issue niyo po, Pastor, na ang dami yung nakwento po dito, sir. At sila po ay talagang nakinig po sila. At Amen. sabi po nila ay maganda po talaga yung ganito na situation na marami po tayong napag-aaralan. At sabi po nila ay sana po ay tuloy-tuloy po. At ganun din po sila para makarinig po patungkol sa pag-ibig. At nang sa ganun ay sila po ay nandun po yung closeness ng bawat isa, yung pagmamahalan po nila, na ma-realize po nila na ganito pala yung pagmamahal ng bawat isa, pagmamahal po ng family sa mga anak, sa relation po ng mag-asawa. Yun lang po sa ano na lang, sir, sa Thank you, Sir Lani. salamat po. Totoo yun. Kaya alam nyo, masaya ang pamilya pagka ang pundasyon natin ay pag-ibig ng Diyos. Walang away, walang tampuhan, walang lamangan, walang nagsasautidakas. Di ba? Yan, maganda yan, napakaganda yan. Alright, sige. May sasabihin pa si Julian? Kahit maiksi lang. Katulad po ng sinabi po ninyo kanina, very effective po talaga yung huwag lalampas sa muhon ng pagmamahal ng Panginoon para walang gulo, walang away. Sabi mo kay Ronald, baka lumagpas na siya eh. Mamaya po dito po yun. Anong lumalagpas siya sa landmark eh. Okay, sige. Thank you. Brigido, Sterlani, Julian. Thank you sa inyo lahat dyan. Tuloy-tuloy tayo. Ayan. Dito, marami akong kasama dito. Okay, sige. Dyan sa inyo, Domark, thank you Sabi mo sa mga tatay dyan na tuloy-tuloy. Maging bukas. Dapat nasa church sila. Sa dyan. Sayang, wala si Brad, Brad Tom. Marigar. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Sige. Amen. May sabihin pa kayo? Yes, sir. Sige. Yung ko lang, babatayin ko lang yung mga humabol, sir, sa Facebook Live. Napagod yan kasi humabol sila eh. Nag-jogging siguro yung mga yan. May message si Ma'am Flor. Sabi niya rito, dito sa Japan po, Pastor, mga babae na nagre-regalo sa asawa nila pag February 14 po, nagbibigay ng chocolates po. Sabi niya. Kasi hindi daw sa Japanese. Hindi. Sila nagre-regalo. Sa Japan yun. Dito sa atin, both. Kaya nanay, babae, lalaki. Sabi naman ni Mr. P. Kiambao. Kiambao, sabi niya, pinagpalang umaga sa inyong lahat. Gawin nating pundasyon ang pagmamahalan at si Kristo para matatag at matibay ito. Thank you po. Good morning. P. Kiambao. Okay, bati mo nga yung mga nakinig dyan kasi wala akong Sino ba? Wala na. Yung may comment. Si Joan Bisuelo, sabi niya, good morning po Pastor RJ, sir, at sa lahat ng kapatiran. Ayan, si Brother Toto. Ingat dyan, Brother, ingat. Huwag kang lalagpas sa boundary, ha? Sige, sino ba? Okay, yan lang po, Pastor. Ayan, Dumark, may sabihin ka ba? Yes, sir. At salamat sa pagmamahal ng Diyos. Yan. Ganon din si Sir Michael ay na-bless din po siya, sir, na ganito pala ang bahan na
Amen. Amen. Oo. Thank you, Brad. Tuloy-tuloy tayo. Oo. Yan. Alright. So, thank you sa ating lahat. Mula sa mga nakinig dyan sa Facebook at ganoon din sa lahat dito sa Google Meet natin. Tuloy-tuloy tayo. Alam nyo, hindi nyo lang alam kung gaano kaganda ang kapalad natin na merong Diyos na katulad ng Diyos natin. Oo. Yan. Tuloy-tuloy tayo. This must be the way how we continue in our Christian life. Yan. Motivated tayo, founded tayo, nagpapatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan. So, hanggang nandun tayo sa langit. Oo. Kaya dito pa lamang, practicein na natin ito. Walang away-away, walang ano. Kung inaaway kayo, sino man yan, sabihin nyo, I'm sorry, nagbago na ako, ayoko nang makipag-away. Ayan. Sige, awayin mo na ako, pero hindi kita aawayin. Totoo yun. Oo. Sige, sabihin mo yung gusto mong sabihin sa akin. Pero tatahimik lang ako at ipagpipray pa kita na kunin ka na ng Panginoon. Huwag ganun ha, huwag ganun. Delikado tayo. Delikado. Okay, sige. Brother Uli, halika. Wakasan mo sa panalangin. Okay. Ayan, sige. Si Brother Uli. Okay, let's pray. Sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po Lord sa panibagong buhay na pinagkaloob po sa amin. At salamat din po Lord sa tapos po naming devotion. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lalo na po ang aming pastor. Bigyan mo siya ng wisdom, strength, and good health. Pati po ang kanyang. At ganun din po Lord. Salamat din po Lord sa bawat isa po sa amin. Lalo na po mga mothers nandito. Ganun din po Lord ang bawat pamilya. Salamat po Lord sa aming napag-usapan na about ang pagmamahal. Amen. Ng Panginoon po sa atin. At Lord, salamat po ulit. I love you so much. Patawad sa pagkukulang pagkasalang nagawa. Pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so thank you sa inyo lahat. At huwag niyong kakalimutan na ngayon, Sabado, mag-involve sa bawat area. Ganon din sa ating discipleship mamayang gabi. Yan. At lalo na bukas, araw na bukas, Linggo, it's the Lord's Day. Ipahayag din natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. And I love you all. God bless us all. Sige, salamat po. Once I was clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me his own. So I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. And someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King.
his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Their chains were Master, carest thou not that we perish? Can't you see that we're about to die? This boat we're on is surely going under. Save us now, his disciples cried. So Jesus rose to stand against the tempest, knowing his disciples had no faith. Just to prove that he was still the master, he spoke and the wind and seas obeyed. But he'd still been God even if he never calmed a storm on the raging sea. He'd still been God even if he never caused a blinded eye to see. He'd still been God even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, Jesus would have still been God. Mary was his loving earthly mother. She understood the purpose of her son. Ever since the angel come and told her, this child is the blessed Son of God. So when she'd see the people gathered round him, watching for a miracle to prove that he would be their one and great Messiah, she just smiled, cause she already knew that he's still been God even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, that Jesus would have still been God. He's still been God. He's still been God. Cause even if he never come and done a single miracle, that Jesus would have still been God. He's still been God even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, that Jesus would have still been God. Even if he never come and done a single miracle, that Jesus would have still been God.